Morning po, Life Giver Binyan. Amen. Sa mga nasa online, good morning po sa inyong lahat. Grabe. Thank you, Jesus. Ilan po dito blessed sa araw na to? Amen po ba? So, God is so good. Amen. Sige po, let's pray. Lord, we thank you, we love you, we honor you, we praise you. Salamat sa napakagandang buhay na pinagkaloob mo sa amin. We have struggles and problems and challenges, but Lord, you're faithful, Panginoon, sa lahat ng panahon at sa lahat ng sitwasyon. At tulungan mo kami ngayong umagang ito. Lord, maramdaman uli namin ang kapangyarihan mo sa pamamagitan ng iyong salita. Baguhin mo kami, encourage, i-motivate, i-rebuke din kung kinakailangan, Panginoon. Tanggalin mo lahat ng barriers, lahat ng salita mo tatanggapin namin as if it is the word you are speaking to us directly. We love you, we honor you. Salamat po itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alright. So, di ba, gaya po nung pinag-usapan last week, di ba, shinare po yan ng aking napakagandang asawa. Happy Mother's Day po sa bawat isa. Amen. So, we are now in a series of parables. Tama, so parables is earthly stories, kwentos dito sa lupa, pero may makalangit na pakahulugan. Tama ba? At yung parable po sa Bible ay lagi ginagamit yan ng Panginoon para ihambing kung ano ang paghahari ng Diyos. So whenever you read a parable, always put in mind na itong kwento na to ay ginagamit ni Lord para ihambing ang kaharian ng Diyos. So ganito ang paghahari ng Diyos. Ganito gumalaw ang Diyos. Ganito mag-operate sa kaharian ng Diyos. Amen? Diba? So last Sunday, pinag-usapan po is the parable of the lost ship. Diba? Ang parable ng nawawalang barko. Okay? Lost ship. Alright. Lumubog eh. Alright. Joke lang po. Okay, the parable of the lost ship. Nawawalang tupa. Alright? Tinan mo nga yung katabi mo. Iyan. Okay? Diba? Hindi na siya nawawala. Nahanap na siya. Tama ba? Pero amoy tupa pa din siya. Tama? Joke lang po. Alright? So this morning po, we'll be talking about the parable of the 10 virgins. Alright? So, ayan. Diba? So, Matthew 25, makikita po natin yan sa Matthew 25 verses 1 to 13. Okay? So, ang sabi po dito, at that time, sa araw daw na yon, ang kaharian ng Diyos o kaharian ng langit ay magiging katulad, parang daw ng 10 birhen na na may daladalang lampara at lumabas sila para salubungin yung bridegroom. Okay, who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Verse 2, 5 of them were foolish and 5 were wise. So may 10 virgins na nag-aantay sa pagdating ng bridegroom nung ikakasal na lalaki. At yung mga nag-aantay daw na 10 ay nahati sa dalawang faction, dalawang grupo. Merong mga matatalino, merong mga foolish. So bahala na po kayo, nahati sa dalawa. So sino rito ang wise, sino rito ang foolish, kayo na po bahala mag-distinguish dyan. Okay? So mahirap na. Okay, hindi, joke. So nahati sila. So dinescribe naman, okay, bakit sila naging foolish? Verse 3, the foolish ones took their lamps. Yung mga foolish daw, may dala-dala din naman silang lampara. Pero ang problema, hindi sila nagdala o nagdagdag ng extra oil. Di ba? Nung panahon namin, 90s, yung mga matatanda, di ba, they did not take any oil with them. Tama ba yun? Okay? Di ba? Baby oil. Okay? Tama? So they did not take any oil with them. So may dala lang silang lampara, pero wala silang dalang langis. O kumbaga, sa panahon natin, may dalang gasera, pero walang dalang gas. Di ba yung mga batang 90s dati, yung gasera, tama ba yung merong tela, okay na nilagay, na sinausaw lang doon sa gaas. Tama? Nakapag-blackout yun ang ilaw nyo, tapos pagising nyo lahat sa umaga, itim lahat ng mga ilong nyo. Tama ba? Okay, so lahat ng bata dati ay marunong gumawa ng anino ng mga ng mga halimaw tuloy. Anino ng mga hayop, okay? Kapag walang ilaw. So, yan ang nangyari. But the wise one, however, took oil in jars along with their lamps. Pero yung mga matatalino, nagdala ng extra. So, yung mga matatalino talaga, lagi silang may extra. Tama ba? 5, the bridegroom was a long time in coming. So, medyo na-delay, medyo na-late yung pagdating ng bridegroom. And they all became drowsy and fell asleep. So, nakatulog na sila. Malamang, hating gabi na madaling araw na most likely. At midnight, the cry rang out. Verse 6, here's the bridegroom. Come out to meet him. So, nung kalagitnaan na ng dilim, nung gabi, nagsigawan na, andyan na yung bride, andyan na yung bridegroom.
Halika na, salubungin na natin. Verse 7, then all the virgins woke up and trimmed their lamps. So inaayusan nila yung kanilang mga lampara. Ang problema, verse 8, the foolish one said to the wise, naku, pambira, ubos na pala yung langis ng lampara namin. Pwede ba makahingi? Okay, give us some of your oil. Verse 9, sumagot sila, yung mga matatalino, no, they replied, there may not be enough for both us and you. Naku, pasensya na. Hindi kakasya kasi kung bibigyan namin kayo. Instead, ang mabuti pa, bumili na kayo, umalis muna kayo, bumili na kayo kaagad ngayon. Baka may mahanap pa kayong tindahan na bukas na nagtitinda ng langis. Okay, so ginawa nga nila. Problema, verse 10, but while they were on their way to buy oil, okay, the bridegroom arrived. Problema nung time, kung alam mo may mga ganun eh. Kung kailan kailangan, saka nagkukumahog. Tama ba? Nung time naman na walang, matagal pa, tama pa, easy lang, pa-relax, pataas-taas ng paa, nakahiga, kuyakoy. Tama. At kung kailan kinakailangan, saka naman, ano ba yan kasi, bakit wala kasi dito? Di ba? Kung kailan naalis na, saka naghahanap. Tama? Huwag mo tingnan yung katabi mo. Tama ba? Okay? May mga ganun talaga eh. So, ang problema nila, kung kailan kailangan, saka sila ngayon nagkukumahog. Alright? The virgins who were ready, okay? But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. Problema, nung panahon na umalis sila para bumili ng extra oil, doon naman dumating yung inaantay nila. At yung mga virgins daw na ready, take note of the word, who were ready, went in to him. Went in with him to the wedding banquet. Pero yung mga virgins daw na handa sa muling pagbabalik ng bridegroom, ang siya lang na isama, papasok sa sa pagdarausan ng kasalan. Wedding banquet, napakaganda ng Jewish wedding banquet. Kasi yung Jewish banquet ay nag-uumapaw ng pagkain. And umaabot ito most probably ng mga ilang araw, probably 1 week, or kapag bigatin yung kinakasal, lampas pa. Imagine mo, di ba, umaten ka ng kasal, pambira 7 days kayong kain ng kain. Tama ba? Doon lang kayo doon sa place. Walang labasan nyo, isasara yung pintuan. Tama ba? At talagang paglabas nyong lahat, nako, okay, hindi na kayo magkakakilala lahat. Alright? And the door was shut. Verse 11, later the others also came. Dumating yung mga bumili. Lord, Lord, they said, open the door for us. Ay, nako, pagbuksan nyo po kami. But he replied, truly, I tell you, I don't know you. Grabe, no? Kaya nga, verse 13, therefore, keep watch, because you do not know the day or the hour. Kaya nga magbantay daw, kasi hindi natin alam yung eksaktong araw at oras. Okay? Actually, this parable is the explanation of Jesus. Yung parable of the 10 virgins ay explanation ni Jesus sa tanong ng kanyang mga disciples. Kasi ang pinag-uusapan nila, pag umatras kayo ng isang chapter, 24, pinag-uusapan nila doon is yung muling pagbabalik ng Panginoon. Diba? So ang context, muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya ang sagot ng Panginoon, parable of the virgins, parable of the 10 virgins, ganito raw ang kaharian ng Diyos okay sa kanyang muling pagpabalik. Chapter 24, verse 3, ito yung tanong ng mga disciples. When will this happen and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Okay? So yung parable of the 10 virgins ay sagot ng Panginoon diyan sa tanong na yan ng mga disciples. Lord, kailan ka ba uling babalik at kailan ba matatapos, darating ang katapusan ng lahat? So sumagot ang Panginoon ng maraming bagay na pwedeng maunang mangyari muna bago ang kanyang muling pagbabalik at ang katapusan ng lahat. Tama ba? Matthew 24, 4-8, Jesus answered, watch out that no one deceives you. For many will come in my name claiming I am the Messiah. Mag-ingat kayo because sa huling araw, marami daw ang madadaya kasi marami magpapanggap na sila ang Panginoon at nangyayari yan sa panahon natin ngayon. Ang problema, maraming madadaya kasi nga hindi naman nila inaalam ang katotohanan. Tama ba? Okay, basta nakikinig lang sila, kaya sobrang ganda. Kung maalala nyo po yung isa sa mga topic, di ba last time about the word, yung topic ni Coach Eva, mga Bereans, di sila basta nakikinig lang, inaaral nila yung napapakinggan nila. Kasi ang daming turo ngayon, masarap sa tenga, pero pag inaral mo mabuti ka lang, parang hindi ata yan ang sinasabi ng Bible. Ang daming magpapanggap, ang dami ring madadaya. You will hear wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed.
Di ba, kabi-kabila daw ang mga kwento ng gera, such things must happen. Kailangan daw mangyari ang mga bagay na yon. But the end is still to come. Pero darating, hindi pa rin darating. Nations will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Pero itong mga to ay umpisa pa lang ng birth pains. Nagpatuloy pa siya, verses 9 to 14, then you will be handed over to be persecuted to death, and you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith. Ayan. Sa huling araw daw, marami daw ang tatalikod sa pananampalataya and will betray and hate each other. Many false prophets will appear and deceive many people. Okay, verse 12, because of the increase of wickedness, dahil daw sa pagtaas ng kasamaan ng mundo, o pagtaas ng kasamaan ng tao sa mundo, the love of most will grow cold. Marami daw ang manlalamig ang pag-ibig sa Diyos. 13, but the one who stands firm to the end will be saved. Pero sinong mananatili, nakakapit sa Panginoon hanggang sa huli, ang siyang maliligtas. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. At kapag daw ang salita ng Diyos ay na-preach na sa lahat ng panig ng mundo, even sa mga ethnic tribes, even yung mga tao nasa bundok, even yung mga tao na hindi nare-reach, naaabot. Kapag dumating daw yun at lahat ay nakarating ng salita ng Diyos, then darating na ang katapusan. Tama? Talon tayo 36 to 44, Matthew 36 to 44. But about the day or the hour, no one knows. Pero yung eksaktong oras, eksaktong araw, kung kailan darating muli ang Panginoon, ay walang nakakaalam. Not even the angels in heavens, nor the Son. Hindi daw ang mga anghel. Kahit nga mismo yung anak, ultimo mismo ang Panginoon, nung time na yan, hindi niya alam. Habang siya ay nasa lupa. But only the Father. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. Yung pagbabalik daw ng Panginoon ay parang nung panahon ni Noah. For in the days before the flood, bago ang baha, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage. So yung mga tao, relax lang, basta ginagawa nila kung ano yung gusto nilang gawin sa buhay nila. Nagpapakasaya sila. Okay, up to the day Noah entered the ark. So habang sila ay nag-i-enjoy sa kanilang mga, kalayawan at kung ano-anong ginagawa nila, si Noah pumasok na ng arko, di nila alam. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. Tama? Kagabi may napanood akong video, hindi ko alam kung napanood nyo rin yun, nag-trending ito, pero last 2021 pa yun eh. Yung may mga naliligo sa falls, tapos, ang saya-saya nila, biglang, di nila alam, ang lakas na pala ng agos. Tama, at inanod, 3 yung namatay. Tama, parang ganun daw yung pagdating eh. Tama ba ng Panginoon uli? Di alam eh. That is how it will be at the coming of the Son of Man. 2 men will be in the field, one will be taken, the other left. So meron daw kukunin, merong maiiwan. 2 women will be grinding with a handmill, one will be taken, and the other left. Kaya nga 42, again, therefore, keep watch, because you do not know on what day the Lord your Lord will come. Kaya kailangan talaga nating magbantay ng mabuti. Bakit? Di natin alam kailan darating ang Panginoon. But understand this, if the owner of the house had known at what time of the night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. So ang pagdating daw ng Panginoon ay parang pagpasok ng magnanakaw sa bahay ng isang tao. Tama? Hindi mo alam kung kailan papasok at darating Hindi sinabing magnanakaw ang Panginoon, pero ang sinabi yung pagdating niya parang ganon. Sa panahon na hindi mo inaasahan. Tama? So you must also be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Tama? Pwedeng bukas, pwedeng next week, pwedeng next month, hindi natin alam. Hindi ka pwedeng magpakasiguro, hindi ka pwedeng dogmatic, ay darating na si Lord. Pero hindi ka rin pwedeng magpakampante na matagal pa. Tama ba? So dapat araw-araw ready tayo. Yun ang sinasabi. So the parable of the 10 virgins is about the readiness of a believer o disciple of Jesus to the coming of the Lord. So yung parable of the 10 virgins talaga ay tungkol sa readiness. Kaya kung ipaparaphrase ko itong parable na to in one word, ito po ay readiness, kahandaan.
paghahanda. Kasi even ang Panginoong Yesus, sinabi niya, nung time na nandito siya sa lupa, hindi niya alam kailan siya uli pababalikin. Of course, alam niya na ngayon dahil nakabalik na siya eh. Tama? Pero kasi habang nasa lupa siya, he was speaking in his humanity. Tama? So hindi niya alam. Kaya nga binigay niya ang parable na ito sa kanyang mga disciples para ihanda sila. Para bigyan sila ng time na maghanda, para bigyan sila ng iayos, i-align ang kanilang isip. Teka lang, kailangan kong maghanda. Definite ang muling pagbabalik ng Panginoon. Sure yon. Pero indefinite kung kailan ito mangyayari. Tama? Basta sure, babalik ang Panginoon. Pero kung kailan, anong araw, anong oras, di natin alam. So ang tanong, are you ready for the coming of the Lord Jesus? Handa ka ba? Tama ba? O baka pag dumating ang Panginoon, tama ba, ay magulat ka at parang magmukha siyang multo? Tama? Are you preparing for His coming? Okay. Or, magandang tanong, alam mo bang babalik siya? Kasi ang daming Kristiyano hindi alam na babalik ang Panginoon. Tama ba? As if they are living right now, as if hindi babalik ang Panginoon. Tama? Minsan masyado na tayong attached sa mundo, nakalimutan natin na aalis tayo dito eh. At hindi ka forever. Tama ba? Na nandito. So yung muling pagbabalik ng Panginoon ay inihambing sa isang procession sa kasalan na ginagawa ng mga Hudyo. Kaya yung parable of the 10 virgins actually ay mga bridesmaid yun na nag-aantay sa pagdating ng bridegroom. Okay? At mula dito, makakita tayo ng tamang characteristics or pag-uugali ng isang believer o ng mga believer na nag-aantay at nagre-ready sa muling pagbabalik ng Panginoon. Amen? Are you ready? Amen. Yung mga nasa online, are you ready? Comment down mo po yan. I'm ready. So ano ba dapat ang characteristics natin? Ano dapat ang daladala at bit natin habang inaantay natin ang pagbabalik ng Panginoon? Okay, number 1, okay, with a lamp. Dapat may lampara ka. Okay? Ilan dito may lampara pa sa bahay nila? Wala na. Okay. Tama ba? Puro LED na yung mga bahay natin. Tama? Puro mga kung ano-ano. Okay? Pero ang sabi kasi ng Bible, di ba? At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out. Okay? So yung mga nag-aantay sa muling pagbabalik ng bridegroom, okay, ay identified na sila yung mga tao na may daladalang lampara. Okay? So yung parable po na ito ay inihambing sa kasalan in a Jewish culture. Okay? 'Di ba? Kasi yung Jewish culture po kasi yung kasalan nila ay hindi gaya ng kasalan natin, tama ba? Na yung ceremony, yung celebration yung sa buong araw lang. Okay, yung Jewish culture, yung wedding po nila, sobrang haba po nung kasalan nila. Yung wedding banquet itself umaabot ng 1 linggo. Okay. So sa kasalan ni na Jewish culture, yung unang araw ng kanilang kasal, yung bridegroom, aalis sa kanyang bahay kasama ng kanyang mga closest friends at sila ay pupunta sa bahay ng bride. Pupuntahan niya yung bahay ng bride at kung saan sila ay magkakaroon ng maraming seremonyas doon sa bahay na yun. Basta marami silang gagawin doon sa bahay ng bride. Okay? At pagkatapos noon, susundan nyo ng procession sa kalsada. Okay? So kumbaga may parada. Alright, after nilang umalis doon sa bahay ng bride, lalabas na yung bridegroom, magpaparada na sila sa kalsada. Okay? Diba? Pabalik sa bahay ng groom o papunta ron sa wedding banquet. Okay? Diba? Kung saan sila ay magsi-celebrate ng kanilang kasal kasama ang mga napiling panauhin o bisita. Nang, again, 1 linggo or pwedeng mas higit pa. Okay? So yung mga panauhin na kasama sa procession ng kasal ay expected na may daladalang lamp or torch. Na palatandaan na sila ay invited. Na palatandaan na sila ay kasali doon sa kasalang magaganap. Considered po yung mga walang dalang lamp or torch ay mga kinukonsider silang mga party crashers. Or worse, pumunta lang sila doon sa procession para manggulo o para mangnakaw. Tama. So, kailangan may dalang lamp. Sign yun. Kasama to sa kasal. May lamp eh. Tama ba? May torch, may daladalang ilaw. Amen ba yun? Intindihan po natin? Kaya kailangan lahat na nag-aantay sa kalsada, sa pagdating ng bridegroom, okay, ay may daladalang lamp. Kasi nga, yun yung sign palatandaan na maisasama sila papasok sa wedding banquet. And you know what? Same goes sa atin ngayon sa ating pag-aantay sa muling pagbabalik ng Panginoon. Hindi pwedeng nag-aantay ka sa muling pagbabalik ng Panginoon tapos wala kang hawak-hawak o wala kang daladalang palatandaan
na ikaw ay kasama sa muling babalikan ng Panginoon? Hello? Diba? Hindi pwedeng inaantay mo ang muling pagbabalik ng Panginoon tapos wala kang hawak-hawak o daladala na nagbibigay ng liwanag. Tama, ang dami naman pwedeng dalay, pero bakit ang in-identify ng Bible na ang dala nila, lampara? Kailangan may dalang ilaw. Hindi pwedeng nag-aantay ka ng muling pagbabalik ng Panginoon tapos wala kang hawak na liwanag. Or worst, hawak mo pa din sa kamay mo ay kadiliman. Tama ba yon? Hindi pwede nag-aantay ka ng muling pagbabalik ng Panginoon, tapos hanggang ngayon, namumuhay at lumalakad ka pa rin sa dilim. Hindi siya pwede. Identified, ano hawak nila? Lampara. Something that produces light. Something, tama ba, that helps people to walk in the darkness. Something, okay, na ginagamit ng tao para hindi na siya matapilok, hindi na siya madulas, hindi siya madapa. Kasi nakikita niya yung dinadaanan niya. Hindi pwede na yung mga tao nag-aantay sa Panginoon ay still namumuhay at dumadaan pa rin sa dilim. O hindi pwede yung mga tao nag-aantay sa pagbabalik ng Panginoon. Sila yung paulit-ulit pa rin nadadapa doon sa dinadaanan nila kasi madilim yung dinadaanan nila. Amen? Hello, andyan pa ba kayo? Hindi pwedeng hanggang ngayon antindi pa din ang kapit mo sa kadiliman. At hindi pwedeng hanggang ngayon involved ka pa din sa mga gawain ng kadiliman. Di pwede. Bakit? Nag-aantay ka na sa muling pagbabalik ni Lord eh. Amen ba yon? Hindi pwedeng pang darkness pa din ang buhay mo, ang isip mo, ang pakiramdam mo, ang pananalita mo, ang pamumuhay mo. Wala ka na dapat sa dilim. Amen? You cannot wait on the Lord while still living in the darkness. You must wait on the Lord while living in the light. Tama? Dapat may hawak ka ng liwanag. Amen ba yon? Dapat nakahawak ka na sa liwanag. Tama? So, saan ka nakahawak? Anong hawak-hawak mo ngayon sa kamay mo? Tama ba? Kung hanggang ngayon, hindi pa rin Bible ang hawak mo at kung ano-ano pa rin ang hawak mo dyan sa kamay mo. Hello? Tama? Ano bang kulay ng hawak mo? Red? White? Okay? Tama? Yung sa pa ba ako dito? Yung mga bagay na nagdadala na ng liwanag ang dapat hawak-hawak mo sa kamay mo. Tama? Anong dala-dala mo ngayon habang inaantay mo? Kasi identified yung mga nag-aantay sa kung anong dala nila. Tama ba? Anong dala mo? Anong hawak mo? Maliwanag na dapat ang buhay na nilalakaran mo. Maliwanag na dapat ang pag-iisip mo. Maliwanag na dapat ang pananalita mo. Maliwanag na dapat ang pamumuhay mo. Hindi sinabing perfect, pero hindi dapat, tama ba, na nagpapatuloy pa rin sa mali. Amen ba yon? Kasi inaantay mo na yung pagbabalik ng Panginoon eh. Tama. PowerPoint po, yung kahandaan mo sa muling pagbabalik ng Panginoon ay masusukat based sa kung ano ang bagay na parati mong hawak-hawak at daladala. Doon mo malalaman kung sino yung ready. Ano ba yung hawak niya parati? Ano ba yung parati niyang daladala? Amen ba yon? Hello? Okay pa po ba kayo, guys? Amen? So ano pong number 1 na characteristics ng mga nag-aantay sa muling pagbabalik ng Panginoon? May dalang lamp. Okay? Pero hindi lang yon. Okay, number 2, they were not just persons with a lamp. They were not just virgins with a lamp. But number 2, they were, diba, virgins na may dalang lamp, pero may extra oil. With extra oil. May pa-extra. Sabi ni Michael B., may pa-sobra. Ano nga ang commercial yun? Okay? Oo, yun. Okay, release ko. Alright. May extra eh. Tama? Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha ba siyang extra? Hindi, mukhang bida yan. Tama ba? Okay. Mamimili ka nga lang kung bida o anong klaseng bida? Kontrabida. Okay? Kasi bida pa din naman yun eh. Okay. Tama ba? So with extra oil. Okay. So identified, sabi ng Bible, okay, 5 of them were foolish, 5 of them were wise. So alam mo, makinig mabuti, identified mismo ng Bible na sa huling araw, mahahati talaga ang klase ng tao. Meron talagang magiging wise, merong mananatiling wise, at meron talagang ma-expose na hindi talaga sila wise. Mukha lang silang wise. Dinedeclare nilang wise sila. Tama, self-proclaimed wise sila. Akala nila wise sila, pero sa paningin ni Lord, they were foolish.
Tama, hindi na hindi na nag-hold yung Bible sa pagsasabi. Meron talagang matalino at meron talagang mangmang. Tama? Okay, at nung dinefine na kung sino yung matalino at kung sino yung mangmang, tama ba? Hindi naman sinabing foolish yung walang dalang lampara eh. Meron naman silang dala eh. Tama ba? So we're talking here about people na may dala namang liwanag. Ang problema mo, wala lang dalang extra oil para manatili at magpatuloy yung liwanag na meron sila. May gusto pa ba ako dito? 'Di ba? Kung i-relate natin ito sa panahon natin ngayon, ito yung mga tao, 'di ba, na may dala naman, may hawak namang word. 'Di ba? Kumapit naman sa salita ni Lord, pero ang problema, walang extra. Hello? Tama? Sabi yung wise, nagdala ng lamp, pero nagdala din ng extra oil. Pero yung foolish, nagdala lang lamp, pero wala namang extra oil. I remember, meron pa pong isang parable of the wise and the foolish. Nang sabi ng Bible, di ba, na yung wise and foolish, both naman nakinig ng word. Pero magkaiba sila pagdating sa response doon sa word. Tama ba? Yung wise, nakinig, tapos in-apply. Pero yung foolish, nakinig din, pero hindi in-apply. Ito, both may dalang lampara. Yung foolish and wise builders, both na nagtayo ng bahay nila. Both, di ba, na kumapit sa word. Both na humawak. Pero ang problema mo, magkaiba ng response. Hello, may gusto pa ba ako dito? Tama ba? Bakit tinawag na foolish? Why foolish? Because they thought that what they have is already enough until dumating yung bridegroom. So bakit sila tinawag na foolish? Hindi dahil sa wala silang dalang lamp, hindi, may dala nga silang lamp eh. Tama ba? Ang problema, wala silang dalang extra oil para magpatuloy yung ningas, yung apoy, yung liwanag na daladalan na meron yung lamp nila. Tama? Hello? Alam mo, ang daming foolish na professing Christians ngayon. Bakit? Because they thought na okay na sila hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Di okay na ako, ready na ako sa muling pagbabalik ni Lord. Tama? What is foolishness? Foolishness, is about having a thought or belief that what you are right now and what you have right now is more than enough until the Lord's return. Hindi, okay na, ready na ako. Di ba, pag dumating ang Panginoon ngayon, ayos na. Talaga ba? Okay, hindi, sapat na yun eh. Kung ano man yung alam ko, kung ano man yung ginagawa ko ngayon, kung ano man yung hawak ko at kung ano man yung kaalaman ko patungkol kay Lord, okay na yun. Hindi ko na kailangan dagdagan. Ready na ako hanggang sa dumating ang Panginoon. Amen? Sapat na tinanggap ko ang Panginoon. No need to read the Bible. No need to meditate. No need to grow. No, hindi ko na kailangan lumago pa. Bakit? Basta sapat na kung anong meron ako ngayon. Yung growth nila at yung knowledge nila about Christ is already enough for them. Tama ba? Hello? Hindi, sapat na yung ginagawa kong paglilingkod ngayon kay Lord. Sapat na yun, nakapag-serve na ako eh. Sapat na yun, nakapagbigay na ako eh. Sapat na yun, nag-commit naman ako ng buhay ko eh. Hello? May gusto pa ba ako dito? Hindi, okay na yun, sapat na yun, nagbigay naman na ako eh. Ba't kailangan tuloy-tuloy pa? Basta okay na yun, once. Tapos kapag tingnan ko, next time, sige, pwede pa uli. May gusto pa ba ako dito? Tama ba? Nabasa ko naman na yung Bible eh. Nabasa ko na nga siya mula Genesis hanggang Revelation. Okay na yun. Hindi ko na siya kailangan basahin araw-araw. Tama? Kaya mag-ingat po kayo. Mayroon po mga preacher na lumalabas ngayon na hindi naman na raw kailangan magbasa ng Bible araw-araw. Kasi nung panahon daw nila Abraham, hindi naman daw sila nagbabasa ng Bible. Natural, wala pang Bible nung panahon na yun eh. Yung pagkausap ni Lord sa kanila, direct eh. Tama ba? Sinusulat pa lang eh. Amen? So what is foolishness? Foolishness is about having a thought or belief na okay ka na. Hindi, okay na ako eh. Ready na ako. Tama? May gusto pa ba ako dito? Kaya lang, problema natin, sabi ni Pablo, Philippians 3 verses 12 to 14, sabi po niya dito, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold for that which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, sabi ni Pablo, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize, for which Christ Jesus called me, for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Okay?
Sabi ng mga foolish, hindi, ready na ako, okay na yon. Basta kung anong alam ko kay Lord, kung anong tinanggap ko kay Lord, sapat na yun, hindi ko na kailangan dagdagan pa. Okay? Yung paglilingkod ko, yung nabigay ko, tama ba? Yung buhay na nilaan ko, okay na yon, sapat na yun. Yung oras na binigay ko, ayos na yon, hindi ko na kailangan dagdagan pa yon. Sobra na nga eh. Tama? Meron ako nakausap before, di ba? Alam, dami-dami ko na nga binigay dyan sa church. Sobra na nga yun eh. Ha? Tama? Problema natin, sabi ni Pablo, totoo lang, kung meron mang isang tao na pwedeng magsabi na sapat na yung paglago niya, sapat na pagkakakilala niya, sapat na paglilingkod niya, sapat na commitment niya, sapat na yung buhay na nailaan niya para sa pagsunod kay Lord, si Pablo yun. Pero ano sabi ni Pablo? Wala, kulang pa nga eh. Hindi ko nga kinukonsider na nagawa ko na lahat eh. Hindi ko nga kinukonsider na malago na ako eh. Hindi ko nga kinukonsider na naabot ko na kung ano yung gusto ni Lord na abutin ko. We're talking about a person who contributed 13 books in the Bible. Tama ba? We're talking about a person who started and planted many churches. Tama ba? We're talking about a person na nag-produce ng mga matitinding disciple ng Panginoon, Timothy. Tama ba? Ananias, di ba? Okay? Hello? Priscilla and Aquila. Tama? Pinyat, anong sabi ni Pablo? Hindi pa eh, kulang pa eh. Yung mga foolish, para sa kanila, hindi, sapat na, sakto na to, yaan mo na, sobra na, baka lumampas na tayo sa langit. Tama? Sabi ni Pablo, hindi, kulang pa eh. Araw-araw, pwede pa ako lumago. Araw-araw, pwede ko pang dagdagan ng kaalaman ko kay Lord. Araw-araw, opportunity pa yun para maglingkod ako kay Lord. Araw-araw, pwede ko pang i-worship ang Diyos. What is wise? Wise, it's about believing that every day is another day to grow more in our knowledge and relationship with Christ. Amen? Nasa PowerPoint po yan. Tama? Every day is an opportunity to serve God more, to obey God more, to give God more. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, tama ba, gano'n man karami ang nalalaman mo, na sapat na yon. Hindi mo pwedeng sabihin, gano'n man katindi na yun na ibigay mo at nabuhos mo, gano'n nakatindi yung nagawa mong pagsunod, ay okay na yon. Amen? Hanggat buhay ka, tama ba, araw-araw susunod tayo, araw-araw lalago tayo. Amen? Hello? Yung mga wise, they never stop growing. They never stop adding knowledge, information. They never stop knowing and discovering Christ. Hindi tumitigil. Hindi dapat tumitigil ang pagkilala natin, pagkatuklas at pagsunod natin sa Panginoon. Amen? Hello? Seeking Christ never stops. Growing in Christ never stops. Serving Christ never stops. Tama ba? Meditating the Word never stops. Hindi pwedeng humihinto. Sabi ni Pablo, hindi ako hihinto. Amen? Hello? Yung mga wise, they never stop expanding. May extra eh. Tama ba? May extra faith parati para sa extra problem. Tama ba? May extra commitment parati para sa mga ekstrang pangyayari na pwedeng magpahinto sa kanila sa pagsunod nila kay Lord. Lagi silang may extra. May extra problem, di may extra faith ako. May extra pangangailangan, may extra commitment ako. May extra heart ako, may extra passion ako, may extra ako parati para kay Lord. Tama ba? Hindi ako tatalunin ng mga extra na problema kasi lagi mas lamang. Tama ba? Yung puso para sa Panginoon. Yung wise, they never stop stretching and expanding their faith, their commitment, their passion, their heart for Christ. Hello? Ano ibig sabihin? Meron talaga mga Christians and disciples and followers ni Christ na hanggang sa muling pagbabalik ni Lord, makikita mo nananatili silang maapoy. Hanggang sa muling pagbabalik ni Lord, makikita mo, tama ba, dala-dala nila yung lampara na hawak-hawak nila at hindi nawawala ng apoy. Bakit? Lagi silang may extra oil. Laging may extra anointing. Laging may extra faith. Laging may extra commitment. Laging may extra devotion. Laging may extra prayer. Amen. Laging may extra worship. Lagi silang may sobra. Hindi sila nakukulangan. Nagkukulang sila sa pera, nagkukulang sila sa material na bagay, pero hindi sila nagkukulang ng puso para sa Panginoon. Amen? Hello? What is foolishness? Foolishness is yung Christianity na may expiration at limitation, ang commitment at passion for Christ. Tama? Bakit? Kasi alam na walang extra oil ay isang gasera
na walang extra gas. So okay yon. Yung gasera, yung lampara is as good hanggang sa meron siyang langis. Pero pag nawala na yung langis, mamamatay na siya. Tama ba? So kung gaano kalaki lang yung langis at lagayan, hanggang doon lang yon. So sabihin natin 1 linggo, sabihin natin 1 buwan, sabihin natin 1 taon. After nun, wala na, tapos na. So foolishness is yung, di ba, yung Christianity mo, yung passion mo, yung commitment mo, yung apoy mo, yung puso mo, may expiration. Amen? Ba't nanahimik po kayo? Tama ba? Hello? Di ba, sa huling araw, sinasabi ng Panginoon na meron talagang mga Kristiyano, okay, at mga followers ng Panginoon na ma-expire talaga yung bagay na ginagawa nila eh. Na pwede nag-umpisa na ganon, pero later on, hindi matatapos na ganon. May hangganan eh, may time duration lang sila. Tama ba? Basta ako, Lord, hanggang dito lang ako, hanggang dito lang yung kaya ko, hanggang dito lang yung kaya kong ibigay. Wala na, sagad na yan eh. Tama ba? Meron talagang mga Christian sa huling araw na matutunaw at may expire ang kanilang pagka-Kristiyano. Tama, nakakalungkot. Hindi pa ako nagsabi, pero yun ang sabi ng Bible. Ito yung may expiration ng commitment nila. May expiration yung passion. May expiration ng obedience nila. Amen? Kasi nga, walang extra. Bakit? Kasi nga, tama ba? Para sa kanila kasi, hindi naman na kailangan magdala ng extra eh. Sapat na kasi yung alam ko, yung growth ko, tama ba? Kaya they never care to stretch themselves. Di ba? Kahit di ko na kailangan, hindi nila values ang mag-meditate ng word. Tama ba? Ang pakikinig ng word, tama ba, is, negotiable siya eh. Pag may free time ako, okay lang yan, na-attend ako. Pero yung Sunday fellowship, hindi siya non-negotiable. Bakit? Okay naman ako kahit di ako makinig ng word, kahit di naman ako umattend ng Sunday service. Tama ba? Hello? Okay na ako, bakit? Sapat na eh. Ready. Tama ba? Yun ang problema mo. Tama? Hello? Hindi ka naman nag-i-invest eh. Tama ba sa paglago mo sa Panginoon eh? Hindi ka naman nag-i-invest sa paglalim at pagkakakilala at pagtuklas mo sa Panginoon eh. Kaya ang problema, tama ba, kung ano yung meron ka, yun na yun. Pag naubos yun, wala na. Tama? Di ka naman nag-i-stock. Di ka naman nag-iipon eh. May kusa pa ba ako dito? Tama? Ito yung mga magsiserve ngayon, pero bukas, di ka na sure. Tama? Sumusunod ngayon, pero bukas, di mo na alam kung nandyan pa. Tama ba? Okay? Magdi-disciple, pero hihinto. Tama? Susunod, pero hihinto. Tama ba? Hello? Masakit po ba? Amen? Ganyan po talaga yung salita ni Lord. Amen? Tama ba? Pero alam mo, yun nga, kasi hindi naman to tungkol sa atin eh. Tungkol ito kay Lord at tungkol ito sa muling pagbabalik niya. Kaya hinahanda tayo ni Lord. Ano ibig sabihin? Hindi tayo pwedeng pahinto-hinto. At hindi ka pwedeng makontento sa kaalaman mo at sa pakikipagrelasyon mo ngayon kay Lord. Tama ba? You need to deepen. Kailangan palalimin mo yung relasyon mo kay Lord. You need to grow more about your knowledge. You need to stretch your faith. Now, ang tanong, bakit pahinto-hinto? Kasi ayaw namang tumodo. Lagi na lang may reservation. Ayaw kasing maging all out. Ayaw maging sold out for Christ. Amen? Tama, may conference na tayo dyan. Sold out for Christ. Ayan. Amen? Tama. Bakit foolish? Sabi ng Bible, bakit maraming foolish in the last days? Why? Tanong niyo sa akin, bakit? Bakit? Kasi kahit naranasan at natikman na nila ang matinding pag-ibig at kapangyarihan ng Panginoon sa kanilang buhay, still, nagagawa pa din nilang talikuran at iwan ang Panginoon sa iba't ibang kadahilanan. Amen? Hello? Tama? After mong maranasan, after mo matikman ang kabutihan at kapangyarihan ng Panginoon at katapatan niya, tatalikod ka pa din. Bakit foolish? Because pinaniwala nila, alam mo, ang daming tao, pinaniwala nila ang kanilang sarili na meron silang tama at sapat na dahilan. Bakit nila nagawang talikuran at iwan ng Panginoon? Kasi nagka-problema kami. Kasi nahirapan kami. Kasi nagkaroon kami ng financial crisis. Kasi nalugi yung negosyo ko. Kasi di ba? Nag-away yung nanay at tatay ko.
Tama ba? Alam mo bakit maraming tao naging foolish? Bakit? Kasi pinaniwala mo ang sarili mo na sapat yung dahilan mo bakit mo iniwan ng Panginoon. Ibig sabihin, yung dahilan mo, di ba, ay pinaniniwalaan mong mas mataas kesa dun sa pananampalataya mo kay Kristo. May gusto pa ba ako dito? Tama ba? Okay, that's foolishness. Bakit? Kasi pinaniwala mo yung sarili mo, tama ka. Amen? Pero I wanna tell you, we are wrong. You are wrong. Bakit? Wala tayong anumang dahilan at walang anumang tamang rason na maibibigay mo para tumalikod sa Panginoon. Kaya sabi ng Hebrews 6:4-6, it is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift. Ang hirap daw para sa isang tao na naliwanagan na. Natikman na ang langit sa piling ng Panginoon, heavenly gift. Who have shared in the Holy Spirit, naranasan niya na yung pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay niya. Who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age. Hinaranasan mo na kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos at ang salita niya. Hinaranasan mo na kung gaano, di ba, katapat, ka-powerful yung Word. Amen. At ang kapangyarihan ng Diyos sa henerasyong ito. And who have fallen away, still tumalikod, still who have fallen away. Ang hirap daw to be brought back to repentance. Bakit? Pambira, kahit natikman mo na ang Diyos, still pinagpalit mo pa rin siya sa mundo. So, ibig sabihin, mas nag-enjoy ka pa rin sa mundo kaysa doon sa natikman mo sa Panginoon. Yan ang sinasabi. Diba? Ang hirap na after mo nakilala ang Panginoon, after mo siyang naranasan, tama ba? After niyang iparana sa iyo ang kapangyarihan niya, still nung nagka-problema ka, tama ba? At nung nasaktan ka, tinalikuran mo pa rin siya. Amen? Hello? Ano sabi? To their loss, they are crucifying the Son of God all over again and subjecting him to public disgrace. Bakit daw mahirap? Kasi itong mga taong ito, after maranasan ng pag-ibig, kapangyarihan ng Diyos, tumalikod pa rin para daw nilang pinapako uli sa krus ang Panginoong Hesus. Amen? Hello? What is wise? Wise is yung Christianity na walang expiration at limitation ang puso at passion para sa Panginoon. Amen? That is wise. Ilan po dito mga wise? Amen? Ilan dito, di ba? Yung alam mo, napapagod, nasasaktan, nahihirapan, nabibigatan, nawawalan. Amen, nagkakasakit, tama ba? And somehow, may mga line of thoughts na sumasagi sa'yo. Ganito ba talaga? Tama ba? Bakit parang bakit kahit sinusunod ko na yung Panginoon, ba't nakakaranas ng ganito? Di ba? May mga sumasaging ganun, pero di ba? Hindi, erase. Hindi ako papayag. Tutuloy pa rin ako sa Panginoon. Mahal ko pa rin si Lord. Amen? Amen? Tama ba? So we need to be wise. What is wise? Wise is hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, hindi ka tumitigil na gawin ang tamang bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Tama ba? Hello, pambira, nagugutom ako, nasasaktan ako, naubusan ako ng pera. Tama ba? Dito sa pinapagawa ni Lord sa akin, pero hindi ko yan ititigil hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Amen? Nahuhusgahan ako dito sa ginagawa ko para kay Lord, pero still, mahal ko pa rin si Lord. Amen? Amen? Alam mo, ang sarap maging wise. Tama? Kaya ano sabi ng Panginoon? Balik tayo ulit, Matthew 24:45-51. Who then is the faithful and wise servant? Sino daw yung tapat at matalinong lingkod? Whom the master has put in charge of the servants in his household, to give them their food at the proper time. It will be good for that servant whose master finds him doing so when he returns. Sino daw yung tapat at matalinong lingkod? Di ba, mabuti raw na sa muling pagbabalik ng master niya, datnan siyang ginagawa kung ano yung pinagkatiwala sa kanya. Abutan nawa siya ng master na ginagampanan niya yung iniatang sa kanyang trabaho. Truly, I tell you, He will put him in charge of all his possessions. At pag inabutan daw siya ng Panginoon na ginagawa kung ano ang pinagkatiwala sa kanya, lalo siyang pagkakatiwalaan ng marami pang bagay. But, suppose that servant is wicked and says to himself, my master is staying away a long time. Pero yung hindi tapat, yung tamad,
at weak. Di ba yung tawag nito, foolish? Sabi niya, ang mindset niya, ay naku, wala yung master ko at mukhang matagal pa siyang babalik. He then begins to beat his fellow servants. Binubugbog daw niya, minamaltrato niya yung mga kapwa niyang servants. At ang ginagawa niya, sila lahat ang pinapakilos niya. Tapos siya, hayahay lang, tulog-tulog, kain-kain lang, sarap buhay. Basta kayo maglingkod dyan Di ba, ako leader dito. Tama ba? The master of that servant will come on a day he does not expect him. At an hour he is not aware of. Darating daw yung master sa panahon na hindi niya inaasahan. At gugulatin siya. And he will cut him to pieces and assign him in a place with the hypocrites. Grabe, no? Where there will be whipping and gnashing of teeth. Amen? Hello? Sana datnang ka ng Panginoon, ginagawa mo yung pinagagawa niya sa'yo. Amen? Hello? Tama? Ilan po rito naintindihan yung pinag-uusapan natin? Ilan po rito gusto makasama sa muling pagbabalik ng Panginoon? Amen. Ano dapat mong gawin? Ano dapat mong dala-dala? Una, dapat may dala kang lampara. Number 2, ano dapat mong gawin? Dapat hindi ka lang may dalang lampara, may dala kang extra oil. Hindi ka lang dapat nakikinig ng word, dapat ina-apply mo yung word. Amen. Dapat pinapanatili mo yung oil parati is representing the Holy Spirit. Dapat pinapanatili mo yung kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay mo. Amen. Diba? You know what? Darating po sa buhay nating lahat, di ba, na magkakaroon talaga ng, alam mo yon, yung dumating yung moment of truth, eto na yun eh. Tama? And there are 3 moments of truth na makikita natin dito po sa kwento, sa parable na to. Ano po yun? Number 1, number 1 moment of truth, the bridegroom coming. Babalik. Tama ba? Babalik yung bridegroom eh. Tama, ito ay parable na naghahambing sa kaharian ng Diyos. Babalik daw siya, gaano man siya katagal na nawala, babalik pa rin siya. You know what? Moment of truth, babalik ang Panginoon. Hindi natin alam kung kailan, pero sure na babalik siya. Tama? The bridegroom was a long time in coming. Tama? Okay. Hindi talaga ang tawag nito, hindi talaga agad-agaran pero basta darating siya. At yung mga delays, tama ba, yan ay mga pamamaraan ng Lord para bigyan tayo ng panahon at opportunity para i-ready ang sarili natin. And they all became drowsy and fell asleep. Take note, di ba, na hindi sila dinivide na wise and foolish because nakatulog sila. Both naman sila nakatulog eh. Tama ba? At midnight, the cry rang out, here's the bridegroom, come out to meet him. Tama. You know what? On the last days, Christ coming will happen on the day and hour we don't expect. Darating ang Panginoon sa panahon at oras na hindi mo inaasahan. Alam mo, madaming tao ang magugulat sa muling pagbabalik ng Panginoon. Paano yung gulat? Ayan. Okay. Tama ba? Alam mo ba't marami magugulat? Why? Because una, hindi nila alam na muling babalik ang Panginoon. Babalik pala siya. Tama. Pangalawa, because hindi sila ready sa muling pagbabalik ng Panginoon. Pangatlo, nakakagulat, is hindi pala sila makakasama sa muling babalikan ng Panginoon. Amen? Diba? Ano sabi uli? Diba, nung panahon ni Noah, but about the day or hour, no one knows. Even the angels in heavens, nor the Son, but only the Father. Talaga nakakaalam, yung Ama lang. At yung pagbabalik ng Panginoon ay parang nung panahon ni Noah. For in the days before the flood, people were eating and drinking. Alam mo, pumapasok tayo sa isang generation. Napapansin nyo ngayon, tama ba? Ako kinakatakutan ko nga na dumating tayo sa isang generation, tama na yung Christianity ay hindi na siya, alam mo yon, mababaw na siya. Diba? Darating ang panahon na ang salita ng Diyos ay magiging parang common na lang na salita na lang ng tao. Tama? Papunta na rin yung trend eh. Pag ano na eh. Diba kaya ang mga doctrine, ang mga teaching ngayon ng mga ang mga teaching ngayon ng mga ibang preachers ay hindi mo kailangan magbasa ng Bible araw-araw. Ang Bible ay hindi naman salita ng Diyos ang lahat ng nakasulat diyan. So inuunti-unti na nila eh. Tama ba? So ngayon hindi na lahat ng Bible, hindi na ang buong Bible ay hindi na lahat salita ni Lord. 'Di ba? So later on 'yan, 'di ba, biglang i-identify nila ay hindi na 'to kasama, magtatanggal na yan ng mga libro. Hindi na buong Bible ay salita ni Lord. Pipiliin na lang nila doon kung ano salita ng Diyos. Tama ba?
Okay? Meron ako isang preacher na napakinggan. Alam mo, hindi nyo naman kailangan magsimba every Sunday. Gano'n na yung mga tinuturo nila. Tama ba? Hello? Hindi nyo naman kailangan magbigay sa gawain ng Diyos. Tama ba? Okay? Ngayon, di ba, nililegalize na nila ang same-sex marriage. Alright? Papasok tayo sa isang generation na pinabababaw na ng pinabababaw. Okay, ang isang bagay na dinedeclare ng Bible na mali. Tama? Hello? Kaya alam mo, sabi ng Panginoon sa muling pagbabalik ko, parang kagaya ni Noah. Lahat sila, tingin nila okay ang buhay nilang lahat until pumasok si Noah sa arko at isinara yung arko at bumaha. Hindi nila alam. Hello, andyan pa ba kayo? In fact, ang daming Christians di talaga aabot sa muling pagbabalik ng Panginoon. Alam niyo ba yun? Bakit? Tanong niyo sa akin bakit? Yung knowledge, yung faith, yung relationship nila kay Christ, sobrang babaw eh. Sobrang babaw na hindi na nga nila aabutan ng pagbabalik ng Panginoon. Bakit? Sa simpleng problema lang, tumatalikod na sila eh. Hindi na nga natin pinag-uusapan yung pagbabalik ng Panginoon. Ang pinag-uusapan na lang natin nga dito, yung problemang hinaharap mo araw-araw, yun pa nga lang, di mo na kaya. Paano pa yung muling pagbabalik ng Panginoon? Tama ba? Hello? Ama, inihambing ang muling pagbabalik ni Lord sa kasalan na nangyayari sa Hudyo, Jewish culture. Iba kasi sa kasalan natin, kahit diretso ka na doon sa reception, okay lang eh. Kahit nga hindi ka umattend ng ceremony, gusto mo pagdating mo ng kasal, kain ka na eh. Tama? Pwede mga party crasher sa kasal natin eh. Tama? Sa kasalan ng Jewish, hindi pwede party crashers. Kailangan mula umpisa, kaya nga yung bridemaid, nag-aantay sila. Bakit? Hindi sila pwedeng dumiretso dun sa celebration. Kailangan antayin nila yung bridegroom na galing dun sa bride, lumabas ng bahay at magpo-procession sila. Kailangan kasama sila ng bride na lumalakad. Naghihirap din sila. Amen? Hindi pwedeng gusto mo pagpasok mo, langit ka na kagad. Kailangan kasama ka ni Lord na lumalakad sa mundong ito. Kailangan kasama ka ni Lord, di ba, na hinaharap ang mga problema at pagsubok. Amen. Hindi pwedeng pagtanggap mo, gusto mo pasok agad, langit ka agad, may reward ka na kagad. Hindi. Kasama ka ni Christ, may procession. Kasama ka ni Christ, may dala kang lampara, may dala kang oil. Iniingatan mo yung ilaw mo. Nidadagdagan mo yung oil ng lampara mo. Pinoproteksyonan mo, pinapalago mo yung sarili mo. Amen. Hello. 'Di ba? Ganon hiniambing ang kaharian ng Diyos. Amen. Hindi mo siya maiintindihan kung gagamitin mo yung bakit kasi kami, di ba, sa kasal na nga kami umattend eh. Kaya makikita nyo, meron pang isang parable of the wedding banquet. Sino naman doon yung hindi nakapasok? Yung walang damit. Tama ba? Okay, wala siyang damit. Sabi, hindi, teka lang, ba't nakapasok yan? Walang damit na pangkasal, palabasin nyo yan, hindi yan kasali dito. Tama ba? So it talks about the readiness, preparation. Kailangan may dalang lamp, kailangan may damit. Amen? Ang daming Christians ang babaw ng pagkakakilala kay Lord. Tama, kaya hindi na nila aabutan ng muling pagbabalik ni Lord. Sa problema pa lang, giba na sila. Tama, kaya sabi ng Bible, Matthew 24:12-13, because of the increase of wickedness, darating ang panahon, natataas ng sobra ang kasamaan sa mundong ito at ang daming hindi kakayanin yung increase ng wickedness na yun, kaya malalamig daw sila. Amen? Hello? Kaya nga, di ba, sa church, di na tayo nagdagdag ng aircon eh. Ayaw namin lamigin kayo eh. Baka lumamig ang pananampalataya. Grabe, lamig sa church. Okay lang, mainit. Basta mainit ka kay Lord. Joke lang po. Amen. Tama ba? Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Manlalamig. Tama? Hindi ka dapat nanlalamig. Tama ba? Dapat wala kang rason para manlamig. Pwedeng magka-problema, pwedeng masaktan, pwedeng manghina. Tama ba? Okay, pero dapat nananatili ka, hindi ako pwedeng tumalikod kay Lord dahil sa mga bagay na to. Kaya nga 13, but the one who stands firm to the end. The one who stands firm to the end. Hindi naman the one who stands firm at first. The one who stands firm at the middle. Amen? Ang sinong mananatili sa Panginoon hanggang sa huli, ang siyang maliligtas. Amen? Hello? Second, moment of truth. Many people will find out that they are not ready for Jesus coming. Tama ba? Moment of truth. Darating ang panahon
na mapapatunayan ng mga tao, teka lang, mukhang hindi pa ako ready talaga. Amen? Yung mga tao na akala nila ready sila, yung mga Kristiyano na akala nila, hindi, okay na, ready na ako, sapat na ako, nakapag-serve na ako nakapag-minister naman ako, huminto nga lang ako, pero ayos na yun. Tama ba? Yung akala nila, yung former accomplishment nila kay Lord ay sapat na hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Tama ba? Hello? Ang sabi ng Bible, verse 7, nung, di ba, nakatulog silang lahat, nagsigawan na, naku, andyan na yung bridegroom. So ngayon, nag-asikaso na sila ngayon ng mga lampara nila. Di ba, yung mga wise, ready sila may extra pang langis yung kanila. Kaya nakita nila, uy, may apoy pa yung lampara ko, pero naaandap-andap na kasi nakita nila, uy, yung langis, konti na lang. So nagbuhos sila. Problema, yung mga foolish, nakita nila, ay, grabe, patay na pala yung lampara namin. Wala na kaming oil. Tama? Kaya sabi nila, uy, baka naman, pwede naman, makishare. Baka naman. Sabi nung mga wise, nako, sorry, kasi yung dinala namin extra, sapat talaga para sa amin lang. Hindi talaga namin pwedeng i-share sa inyo. Alam mo, ang daming professing Christians, ang mapapatunayang hindi pala sila totoong Christians. That is the truth. Ang daming professing Christians, professing lang, pero hindi possessing Christians. Pinoprofess lang, dinideclare lang nila, pero hindi talaga nila totally niyakap. Amen? Hello? Declaration lang Christian. Bakit? Kasi masaya May blessing Tama ba? Naranasan yung yung saya Yung joy, tumanggap ng pagpapala pero nung dumaan sa pagsubok, tama ba? Ang niyakap lang yung blessing ng Christianity, hindi niyakap yung struggle and trials and challenges na kalakip ng pagtanggap kay Lord. Amen? Alam mo, daming dadat na ng Panginoon na kung sino-sino ang hinahabol at ina-idol. Tama, hindi si Christ. Kasi kung Christian, si Christ ang hinahabol. Tama ba? Hello? Alam mo, daming dadat na ng Panginoon sa huling araw, iba-iba ang ginagawa at iba't iba ang tinatrabaho. Tama, yung gusto nila pero yung hindi gusto ng Panginoon. Tama ba? Nai-stress at napapagod sila at nade-depress sila sa mga bagay na gusto lang nila, pero hindi sa gusto ni Lord. Ang daming tao sa muling pagbabalik ng Panginoon, dadatnan, hindi niya kamuka. Diba? Ang daming tao, Kristiyano, dadatnan ni Lord. Mas kilala pa nila yung idol nilang Koreano, pero si Lord di nila kilala. Kabisado nila yung kanta ng Koreano, di ba? Okay, hindi naman sila Korean, pero kabisado nila. Yung Bible, di nila kabisado. Yun ang problema. Kabisado nila yung kwento ng series na pinanonood nila, pero yung series ng Bible, di nila alam. Yun ang problema. Tama ba? Yun ang problema. Tama ba? Hello? Tama? Kilala nila yung ibang tao, pero si Christ, hindi nila kilala. Kaya sabi ni Lord, sino ka? Hindi kita kilala. Lord, sorry, hindi ako si Jungkook. Okay? Mali ka ng pinuntahan. Tama ba? Doon sa kabila. Amen? Tama ba? Hindi to concert Amen? Wedding banquet ito ng mga nag-ready sa muling pagbabalik ko. Sabi ng Panginoon. Amen? Daming tao dadat na ng Panginoon sa muling pagbabalik niya. Hindi niya kamukha, hindi niya katulad ng image. Hindi purpose, hindi calling niya ang tinatrabaho. Amen? Diyan pa ba kayo? Hello, and last, tapos na po ako. Moment of truth. It's too late. Amen? Tama? Sabi nung foolish, ay, wala na kaming oil. Baka pwede naman. Baka namang marami-rami yung sa inyo. Andiyan na parating na yung bride. Konti lang, para lang may ilaw kami pagdating ng bride. Tama? Pero sabi nung mga wise, ay, naku, hindi pwede. Sige, ano na lang gawin nyo? Sige na, takbo na kayo, bilhin na muna kayo. Para pag dumating, magkakasama tayo. Problema, nung panahon na umalis sila, doon dumating. Tama? At kinuha yung mga ready. Tama? Take note, ang sinama yung mga wise. Bakit sila wise? Ready sila. Hindi sinabi, di ba? Ang sabi ng Bible, okay, di ba? The virgins who were ready. Hindi naman sinabing the virgins who were talented. Hindi naman sinabing the virgins who were, di ba, genius. Di. Ang sinabi, sino yung sinama? Hindi yung magaling, hindi yung talentado. Tama ba? Hindi yung edukado, hindi yung graduate. Bakit sila sinama? Kasi ready sila Amen?
At tunay na magaling yung ready. Amen? Ang tunay na magaling yung faithful. Amen ba yon? Do you know that there are important things that can't be shared? May mga bagay na hindi talaga pwedeng i-share sa huling araw ng pagbabalik ng Panginoon. Tama ba? Hindi ko sinasabi na magdamot tayo. Pero hindi kasi lahat ng bagay pwede nating ma-share. Sa kwento, parang ang damot ng mga wise. Patapos na po ako. Kasi pwede naman nilang bigyan. Ba't damot naman yan? Meron naman silang extra. Ba't di nila binigyan kahit konti yung 5? Para kahit paano sana, may ilaw sila. Di ba? Okay? Para nung dumating yung bridegroom, sana nakita, oy, may ilaw. Tapos kahit namatay, ayos na. Sana namatay habang bumabiyahe sila. Hindi kasi ganun eh. Mama? Okay? Talaga bang madamot sila? To answer the question, remember, ito ay parable na ginamit ng Panginoon para i-deliver ang important truth sa mga disciples about the kingdom of heaven. At remember, gumamit si Jesus ng parable, di ba? Yung parable ay kwento na kabisado nila sa panahon na yon para maintindihan nilang mabuti. Meaning, kabisado nila yung parable, yung kwento. At alam nila na hindi talaga pwedeng mag-share. Tama ba? Hello? Kasi alam nila na yung nag-aantay sa kasalan ay dapat hindi lang may dalang lamp, dapat may dalang extra. Kasi hindi nga nila alam kung anong oras eksaktong lalabas yung bridegroom sa bahay ng bride. Pwede siyang magtagal doon, pwede siyang abutin ng gabi, pwede siyang abutin ng madaling araw, pwede nga siyang abutin ng kinabukasan. Kaya kailangan talaga assumed na nila, hindi pagpasok ng bride, maya-maya lalabas na kagad sila. Alam nila yon, kaya naintindihan nila, kaya walang objections. Kaya di ba yung 5 foolish, hindi sila nagsabi, grabe, damot nyo naman. Hindi sila nag-object doon sa 5 na wise na hindi sila binigyan. Alam nilang hindi sila dapat bigyan. At kahit sila yung nasa ganyong kalalagayan, hindi rin talaga sila magbibigay. Tama ba? So ang issue dito ay hindi pagdadamot ng 5 wise virgins. Ang issue dito ay yung kawalan ng paghahanda ng 5 foolish virgins. So the issue is about the readiness while waiting for the coming of the bridegroom. Tama? Lumalabas na hindi talaga pwede mag-share yung 5 wise. Bakit? Kasi kung mag-share sila, pwedeng silang 10 ang hindi makasama. Tama ba yon? Moment of truth. Sa huling araw, makikita talaga kung sino ang ready at prepared. At makikita rin talaga kung sino ang hindi ready. Aangat kung sino ang mga ready, naghanda. Nag-ipon ng growth, nag-ipon ng commitment, nag-ipon ng obedience sa Lord. Lalabas at babagsak din ang mga hindi nag-ready. Hindi tinarabaho yung growth nila. Tama ba? PowerPoint please. We cannot share our growth, our commitment, our passion, our obedience, our worship to Christ to one another. I cannot grow for you. Hindi ko pwedeng i-share yung growth ko sa iyo eh. Tama ba? Sample lang po ito. Check kasi, okay lang check, wag ka ng ano. Alam mo kung bahala sa iyo, sagot kita. Ako lalago para sa iyo. Magde-devotion ako para sa iyo. Magpipray ako para sa iyo. Yung tithes ko, tithes mo na rin to. Hati tayo dito. Oh Lord, sa amin dalawa to. Hindi pwede. I cannot grow for you. Your leader cannot grow for you. Amen. Ikaw ang lalago para sa sarili mo. Pwede namin kayong tulungan, ilatag ang daan. Ito gagawin natin. May life group tayo, may conference tayo, may satellite tayo, may ministry tayo. Mag-join ka. Pero I cannot serve God for you. You represent yourself to Christ. Sabi ng 5 bullish, pengi naman ng oil. Sabi ng wise, di pwede. Amin to oil namin to Kailangan may sarili kang oil mo. Kailangan nagre-ready ka ng oil mo. Kailangan nag-iimbak ka ng oil mo. Kailangan nag-iipong ka ng growth mo kay Lord. Amen ba yon? Hello? Hindi ako pwedeng manampalataya para sa iyo Pwede kitang ipanalangin, pero hindi pwedeng habang buhay ako nananalangin para sa iyo. Tama ba? Pwede kitang samahang mag-devotion, pero hindi pwede, tama ba, na habang buhay na lang at kung wala ako, hindi ka magde-devotion. Pwede kitang akayin, pumunta ng church, pero hindi pwedeng lagi na lang kitang bibit-bitin at kung hindi kita bibit-bitin, hindi kita susunduin, hindi ka magsisimba. Amen. I cannot grow for you. We cannot share our growth. May mga bagay na hindi talaga pwedeng ipag-share kasi individual ito Amen. Kanya-kanya tayo ng paglago. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Hindi ko sinasabi, di ba, na magkanya-kanya tayo. Church tayo, united tayo rito, sama-sama tayo. Nagtutulungan tayo. Pero at the end of the day, tama ba, isa-isa pa rin tayong haharap kay Lord. Tama ba? Isa-isa pa rin tayong magsusulit sa Panginoon. Tama ba?
At hindi kasi pwedeng pag tinanong tayo ni Lord, tama ba? Mabuti sana kung nandun si coach mo. Ay, Lord, ako na po sasagot dyan. Disciple ko yan, Lord. Sagot ko na yan. Sana nandun yung coach mo kapag kapag ini-interview ka ni Jesus eh. Tama ba? Kahit nanay mo, hindi ka pwedeng saluhin sa harapan ni Jesus. Tama ba? Hello? Amen. We need to grow individually. We need to commit to the Lord individually. We need to obey the Lord individually. Amen? May mga tao na tinawag ni Lord sama-sama, pero still individual pa rin silang huhusgahan ng Panginoon. Amen? Nanay, tatay, anak. PowerPoint po. We will all be judged by the Lord Jesus. Amen. In the last days, individually. Tama. Church po tayo. Pero sa langit kasi wala namang criteria. Lahat ng life giver binyan dito. Tama ba? O lahat ng life giver Muntinlupa, o life giver Santa Rosa, life giver Nagcarlan, life giver Lipa. Wala kasing ganun sa langit eh. Sa langit lahat general believers. Amen. Wala kang lahat ng pastor dito. Tama, lahat ng song leader dito. Tama ba? Wala eh. General po. Believers, servants. So lahat po tayo. Tama ba? As much as we wanted to bring everybody to grow in the Lord, still, kanya-kanya tayo. Dapat ikaw, kahit na anong kagustuhan namin na bitbitin kayo, pero kung ikaw mismo, hindi mo naman tatrabahuhin personally yung sarili mo para lumago. At sasabihin mo, kasi di naman ako inalagaan eh. Kasi di naman ako pinagtiyagaan. Ba't ikaw, di mo nga pinagtiyagaan sarili mo, paano ka namin pagtsatsagaan? Tama ba? Ikaw nga, di mo papagtiyagaan sarili mo eh. Ikaw nga, hindi mo matulak ang sarili mo eh. Ang pinakamahirap tulungan hindi naman yung bagsak na bagsak. Ang pinakamahirap tulungan, yung ayaw nilang ibangon ng sarili nila. Kasi kahit yung dapang-dapa, di ba, ang dali mo namang iangat, pag inaabot niya yung kamay niya, mabubuhat mo eh. Pero yung nakadapa, di ba, na talagang ginaganon pa at nagmumuk, huwag niyo kong huwag niyo kong ibangon. O, di dyan ka na. Ayaw mo pala eh. Tama ba? Hello? May kusap ba ako dito? Tama ba? Tulungan po tayo. Amen? Pero again, at the end of the day, ikaw dapat gusto mong tulungan ang sarili mo. Gusto mong palaguin. Dapat ang foundation natin kay Kristo ay ikaw mismo dapat gusto kong lumalim. Gusto kong sumunod. Gusto kong makilala si Lord ng todo-todo. Gusto kong ibuhos ang buong buhay ko kay Lord. Kapag ganun ang foundation nating lahat, di tayo mahihirapan. Amen. Gusto kong magpagamit. Amen. Gusto kong datnan ako ng Panginoon na ginagawa ko, tinatrabaho ko, ang kalooban niya at calling ko sa buhay ko. Amen. Last verse, Matthew 12:36. But I tell you that everyone will have to give an account on the day of judgment for every word they have spoken. Tanggalin na natin yung bandang dulo. Kasi kung ang bawat isa nga daw sa huling araw ay huhusgahan ni Lord sa bawat salita na kanyang sinabi, then lumalabas, haharap talaga tayo kay Lord individually. Everyone eh. Hindi sinabing every church. Hindi sinabing every group, every life group, every satellite. Hindi sinabi, everyone will have to give an account. May account ka eh. Yung calling mo, account mo yan. Yung purpose mo, account mo yan. Yung pinagkatiwala sa'yo ni Lord, account mo yan. Yung ministry mo, account mo yan. Life group mo, account mo yan. Disciples mo, account mo yan. Haharap ka kay Lord. Tama ba? Anong ginawa mo? Amen. Tatayo po tayong lahat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Church, Life Giver Binyan, and everyone on the live stream. Alam mo, kausap ka ni Lord. At dito, ngayon pa lang binibigyan na tayo ng time ni Lord. Mag-ready ka. Kasi sigurado babalik ako. Babalikan ka ng Panginoon, ayaw naman niyang maiwan ka. Pero hindi naman porket gusto ni Lord makasama ka, automatically sasama ka na. You need to bring your lamp with you. But you need to bring an extra oil. Yung extra ay dapat sapat hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. You cannot stop growing just because tingin mo malakas ka na ngayon.
You cannot stop serving the Lord just because tingin mo ang tindi na ng paglilingkod na nagawa mo. You cannot stop giving simply because para sa'yo ang tindi na ng amount at ng dami mo nang naibigay. You cannot stop bringing souls thinking na hindi, ang dami ko nang nadala. Hindi tayo pwedeng huminto. Dapat ang mindset natin, hanggat nabubuhay ako, what I know, what I have is not enough. Hanggang sa muling pagbabalik ni Lord, lalago ako. Hanggang sa muling pagbabalik ni Lord, maglilingkod ako. Hanggang sa muling pagbabalik ni Lord, gagawin ko ang pinagkatiwala ni Lord sa akin. Regardless kung ito man ay nagdadala ng kirot sa puso ko ngayon. Regardless kung ito man ay mabigat, mahirap, challenging. Regardless kung ito man ngayon ay something na nagkukos ng stress sa buhay ko. Hindi ko bibitawan hanggang sa muling pagbabalik ni Lord ang bagay na alam ko siya ang nagbigay. My relationship with the Lord, my passion for the Lord, my commitment to the Lord ay kailanman hindi mag-e-expire. Walang limitation, walang expiration, walang time duration, walang boundaries. Ang mga bagay na ginagawa ko at ang pakikipagrelasyon ko sa Panginoon. Life Giver Binyan Church, can we do a gesture? Can we have a commitment? Can we make a covenant now sa Panginoon na, Lord, hanggang sa muling pagbabalik mo, dadatnan mo kaming tapat na ginagawa at ginagampanan ang bagay na iniatang mo sa amin. We will grow individually. We will worship you. We will serve you. Magpapalalim kami, Panginoon. Ihahanda namin ang aming sarili sa muli mong pagbabalik. Come on. Kausapin mo yung Panginoon. Move the mountains. Let the mountains move. We come with expectations, waiting here for you. Alam mo, baka meron dito napagod ka na sa pag-aantay sa pagbabalik ni Lord at nag-come up ka sa isang thinking idea na, hindi, matagal pa naman yan. Mag-enjoy muna ako. Babalik na lang uli ako pag malapit na siyang dumating. Di mo alam, kapatid. Di mo alam yung sinasabi mo. You're the Lord of all creation. Alam mo, church, Still you know my heart. The altar You need- of salvation. you need to bring your lamp again. Merong binitawan na yung lampara niya. Kailangan mong kunin uli. Meron na walang dalang extra na kailangan mo ngayong mag-decide na, Lord, di pwede. Kailangan may extra ako. Balik ka sa Panginoon. Balik sa pag-aantay. Balik sa commitment. Balik sa passion. Balik sa intentional growth. Singing Thank you, Jesus. Lahat ng mga excited uli na mag-antay sa Panginoon, renew your covenant to God. Lord, babalik ako, Panginoon, sa purpose ko, sa calling ko. Babalik ako, Lord God, sa matinding growth. Hindi na ako papayag, Panginoon, na ako ay ganito lang hanggang sa muling pagbabalik mo. Palalaguin, palalakasin, palalalimin ko ang sarili ko sa iyo, sa salita mo, sa pagsunod sa iyo, sa pakikipagrelasyon. Hallelujah, we're singing hallelujah, we're singing hallelujah.
pa sapat. Hindi pa sapat. Don't stop growing. Don't stop serving. Don't stop obeying. Don't stop committing. Huwag kang tumigil. There's more. We can serve more. We can give more. We can grow more. With a hand lifted high, we praise and to you we adore, singing hallelujah. We're singing hallelujah. Alam mo kapatid, sino ang wise? Yung datnan, yung dadatnan ng Panginoon sa muling pagbabalik niya, ginagawa ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. Sino yung wise? Yung dadatnan ng Panginoon sa muling pagbabalik niya, kamukha niya. Sino yung wise? Yung dadatnan ng Panginoon hanggang sa muling pagbabalik niya, maapoy. Sino yung wise? Hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, nakakapit pa din sa Panginoon. Raise up your hands. Lord, dalangin namin makasama kami sa mga disipulo mo, Panginoon, na tunay na makakasama sa mga babalikan mo dahil, Lord, naghanda kami. Tulungan mo kami bilang isang simbahan, Life Giver Binyan, Panginoon, na binubuo ng iba't ibang satellites. Panginoon, na mapag-produce kami ng mga disciples mo. Kasama kami doon na talagang, Lord, handa sa muling pagbabalik mo. Tinrabaho ang paglagot, pinalalim ang relasyon sa iyo, sineryoso talaga ang paglilingkod sa iyo, buong puso talaga, Panginoon, na sinunod at nilakaran ang kalooban mo. Kumapit sa salita mo hanggang dulo, di nagpatalo sa problema, hindi nagpatalo sa emosyon, hindi nagpatalo sa kung ano-ano mang mga nararamdaman at negatibong naiisip. Hindi tinalo ng pagsubok, hindi tinalo ng kahirapan at karamdaman, Panginoon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, Panginoon, nanatili sa iyo. Pinalalim at pinalago ang sarili. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo kami na sa muling pagbabalik mo, datnan mo kami, Lord, ginagawa ang nais mo. Abutan mo kami, ang hawak namin ay yung bagay na binigay mo at pinagkatiwala mo sa amin. Abutan mo kami, Lord, na ang laman ng puso namin, salita mo, Panginoon. Abutan mo kami, Lord God, na ang buhay namin ay nag-aapoy pa rin sa iyo, O God. Tulungan mo kami, Lord. Gamitin mo rin kami para, Lord, ihanda at tulungang maging handa ang pamilya namin, kaibigan namin, katrabaho, kaklase, kapitbahay, at kung sino-sino pang mga nakapaligid sa amin. Oh God, I thank you, Lord. And God, alisin mo sa aming kaisipan ang mindset, Lord, na sapat na at ready na kami kung ano man kami ngayon. Lord, may ilalago pa kami. Lord, may ilalalim pa ang relasyon namin. May ilalaki pa ang pananampalataya namin. Mayroon pang mas matinding pagsunod na lalabas sa amin. Mayroon pang matinding pagsasakripisyo ang magagawa namin. We are not yet enough. Lord, tulungan mo kami maging all out and sold out sa iyo hanggang sa muling pagbabalik mo, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We love you so much at naniniwala kami, Lord God, na sa araw ng pagdating mo, Lord, makakasama kami na pinakamaganda, grandiosong wedding banquet. Oh God, at doon makakasama ka namin, Panginoon, na nagsiselebrate. Oh God, we love you, Jesus. Pagpalain mo bawat isa. I pray, Lord God, mas maging malakas, mas maging matatag kami sa pagsubok at problema na hinaharap namin ngayon. Oh God, we thank you, we love you. Salamat po sa salita mo, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.